Bata pa ako noon, ang lola ko, ina ng tatay ko, nagluluto na kasi ng kakanin. Tapos, hindi ko alam kung ilang taon na. Kasi yung lingan na yan, sabi ng lola, dalaga pa siya niyan. Dalaga pa siya hanggang sa nakatapos yung mga anak niya, hanggang sa nagkaroon ng mga apo. At kami na. Hanggang ngayon namana mo na? O, hanggang ngayon. Kasi, yung kung sino daw na mahilig daw gumawa ng kakanin, doon niya ibibigay ang gilingan. Abalang-abala ang Tarayos family sa pag-aayos ng kanilang pwesto para sa kanilang panindang puto bongbong at iba't iba pang mga kakanin. Sama-sama silang nag-aayos kasama ang buong pamilya mula pa sa mga anak hanggang sa mga apo nito. Si Tatay Noel Tarayo at si Nanay Edita Tarayo, sila yung pinakamatagal nang nagtitinda o gumagawa ng puto bongbong dito mismo sa Calbayog City. Bata pa ako noon, ang lola ko, ina ng tatay ko, nagluluto na kasi ng kakanin. Tapos, hindi ko alam kung ilang taon na. Kasi yung lingan na yan, sabi ng lola, dalaga pa siya niyan. Dalaga pa siya hanggang sa nakatapos yung mga anak niya, hanggang sa nagkaroon ng mga apo. At kami na. Hanggang ngayon namana mo na? O, hanggang ngayon. Kasi, yung kung sino daw na mahilig daw gumawa ng kakanin, doon niya ibibigay ang gilingan. Yun na. Andito na sa akin. Ilang taon na yung bato na gilingan? Hindi ko alam kung ilang taon na yan. 100 years? Hindi lang siguro. Kasi sa lula. Sa lula pa niya. Tagal na niya. Hindi ko alam kung ilang taon na yan. Pag-asawa na namon, kaya wala may ibang hanap. Pag-asawa na namon, kaya wala may ibang hanap buhay. At naisipan niya magkakanin. Ako, dyan ako sa tabi niya. Tulong ako. Kung ano ginagawa niya, tumutulong. So ever since na nag-asawa na kayo, so hindi ka na nakapagtrabaho? Wala kaming tinga. Nagsatricycle man ako noon. Oo, tricycle ka, oo. Tapos pagod sa tricycle. Nakapagod, totoo yan. Oo, kahit santuka ng tricycle. Tagal ng panahon, nakakanin na lang kami. Ay, dito na kami sa bahay, nakakanin. Tapos yung mga tao na mismo dumadayo. Yung pwesto nyo doon na pinuntahan ko, talagang doon na kami. Doon na talaga kayo na ilang taon na. Hindi kayo pinapabayad ng renta, kumbaga free. Salamat kami lang. Mabait kasi yan, ang mga pamilya na yan. Tinanggap pa rin kami. Ang galing, no? Mabait. Bilib ako sa pamilya Tarayo na nagtutulungan. Salamat sa inyo, Tatay Noel at Nanay Edita, na kayo mismo ang tumutulong sa inyong pamilya, na handa kayo magsakripisyo para sa inyong mga anak. Bilib din ako sa inyong mga anak na handang tumulong sa pagtitinda ng puto bongbong. Hindi alintana ang init, pagod, para lamang makapagbinta ng puto bongbong. Ito na nga ang tinaguriang pamilya na tunay na nagkakaisa sa bawat hamon ng buhay. Mula sa kanilang mga anak na andyan palagi na tumutulong at hindi kailanman iniwan ang kanilang mga magulang. Saludo ako kay Nanay Edita at Tatay Noel na nagsasakripisyo para sa kanilang panghanap buhay, matustusan lang ang kanilang pangangailangan sa araw-araw. Talaga takip ng ng kaserola, no? Binutasan, tapos lagyan ng mga gagamit. Tapos ito naman yung nakaraan, di ba, nilalagay natin dito. Pero mamaya na, pag kumulo na siya. Naubos nila sa isang gabi, 20 pieces na buko, 15 pesos bawat isa niyan. Ito naman yung malagkit, nasa 25 kilos yung ginigiling. Realize na naubos na ng 6 na kilo sa isang gabi lang. Bilang lamang ang kanilang pagtitinda ng puto bongbong. Sa buwan lamang ito ng Disyembre kung saan may Pasko at bagong taon.
hanggang sa doon na lamang sila nagtitinda ng kakanin sa kanilang bahay na minsan na dinadayo na rin ng kanilang mga kakilala. Lubos tayong nagpapasalamat sa ganitong pamilya. Sila ang dapat tularan ng pamilyang Pilipino. Yung gilingan na yan, sabi ng lola, dalaga pa siya niyan. Dalaga pa siya hanggang sa nakatapos yung mga anak niya, hanggang sa nagkaroon ng mga apo. Ang pamilya Tarayo ay may napakagandang kwento na hango sa kanilang pagsasakripisyo at pagbabayanihan bilang isang pamilya. Hanggang sa muli mga kalatagaw, paalam!